Ito si Mike. Isa siyang karaniwang lalaki sa kanyang late 20s na hindi masyadong gusto ang trabaho niya. Sa paghahanap ng solusyon, napansin niya na lahat ng nakikita niyang payo tungkol dito ay palaging nagsasabi na sundin ang iyong passion. Kaya natural lang na magtanong si Mike, kung gusto kong makahanap ng trabaho na mahal ko, kailangan kong sundin ang passion ko. Tama? Mali. Maliban na lang kung ikaw ay nakatago sa isang kuweba ng 40 taon at walang access sa teknolohiya, malamang ay nasabihan ka na rin na sundin ang iyong passion. Lalo na kung gusto mong maging masaya sa trabaho. Laganap ang payo na ito mula sa mga motivational speaker, blog posts at mga magandang quotes sa Instagram. Ang totoo, hindi ang pagkakaroon ng pre-existing passion ang pangunahing dahilan ng kasiyahan sa trabaho. Siguro magtatanong si Mike, ano ang nagpapasaya sa mga tao sa trabaho? Ayon sa malalim na pag-aaral, may 3 bagay na tumutulong sa kasiyahan sa trabaho. Kalayaan o pagiging may kontrol sa iyong mga responsibilidad, kakayahan kapag magaling ka sa trabaho mo, nakakaramdam ka ng kasiyahan at tagumpay, at koneksyon kung gusto mo ang mga kasama mong nagtatrabaho, malamang ay magiging masaya ka. At kung i-click mo ang like button sa video na ito, magiging masaya ako. At gusto ko kapag ako ay masaya. Pero balik tayo sa libro. Noong 2002, isang psychologist na si Robert Balaran ang nakatuklas na karamihan sa mga tao ay walang passion sa kanilang trabaho. Sa halip ang mga passion ng mga tao ay nauugnay sa kanilang mga hobby. Pero magandang balita, ayon sa masusing pag-aaral, maaari mong mapalago ang iyong passion sa trabaho, na ibig sabihin ay may pagkakataon ang lahat ng trabaho na maging masaya at makapagbigay ng passion. Kaya si Mike ay nagtatanong, ano ang dapat kong gawin? Ang pinakamahusay na paraan para mahalin ang iyong trabaho ay maging magaling ka sa iyong ginagawa. Kapag naging magaling ka, maaari mong gamitin ang iyong kasanayan para magkaroon ng trabaho na may kalayaan at pagkakataon na baguhin ang mundo. Merong isang mahalagang konsepto si Cal Newport na tinatawag na Career Capital Theory. Ang ideya ay nakabase sa 3 bagay. Una, ang mga katangian na nagpapaganda ng trabaho ay bihira at pinahahalagahan. Pangalawa, ang mga karera ay sumusunod sa mga patakaran ng supply at demand. Pangatlo, ang craftsman mindset ay tumutulong sa iyo na magtayo ng career capital. Nagsisimula ito sa pag-unawa kung ano ang nagpapaganda ng isang trabaho. Kalayaan, ang kakayahang baguhin ang mundo, at pagiging malikhain. Kaya tingnan ang merkado at tingnan kung saan may pangangailangan. Kung paano ang isang bihirang produkto ay magiging mas mahal, ang isang karera na may mataas na demand ay magiging mas mahalaga. At sa huli, dapat mong isantabi ang passion mindset at ituon ang iyong pansin sa craftsman mindset. Ang craftsman mindset ay nagsasaad na sa halip na mag-alala kung ano ang maitutulong sa iyo ng universo, dapat mong pagtuunan ng pansin kung ano ang maitutulong mo sa universo. Sa halip na tingnan ang iyong mga kasanayan bilang isang bagay na hindi nababago, tulad ng magaling ako sa math o magaling ako sa mga wika, dapat mong pagtuunan ng pansin ang pagpapabuti ng mga bihirang kasanayan hanggang sa maging napakahusay ka na hindi na maaring hindi ito mapansin. At ngayon, makikita mo kung saan nagmula ang pangalan ng libro. Kung paano ang mga katangian na nagpapaganda ng trabaho ay bihira, kailangan mo ring mag-alok ng bihirang set ng kasanayan para makuha ang isa sa mga magandang trabaho na iyon. Paano mo gagawin ito? Si Cal Newport ay nagsasabi na dapat mong gawin ang tinatawag niyang deliberate practice. Ang deliberate practice ay isang uri ng pagsasanay na may layunin at sistematikong paraan. Upang magtagumpay dito, kailangan mong matugunan ang 2 bagay. Una, kailangan mong mag-challenge sa iyong sarili. Ibig sabihin, kailangan mong itulak ang iyong sarili lampas sa iyong comfort zone. Ang paulit-ulit na paggawa ng mga bagay na magaling ka na ay hindi magpapaganda sa iyong kasanayan. Halimbawa, kung paulit-ulit mong pinaplay ang parehong kanta sa piano ng 20 taon, hindi ibig sabihin nun ay gumaling ka na. Kailangan mong patuloy na mag-challenge sa sarili mo sa pamamagitan ng pagtugtog ng mga bagong kanta o pagtugtog ng mas mabilis.
Pangalawa, kailangan mo ng agarang feedback. Kailangan mo ng isang tao na magsabi sa iyo kung tama o mali ang ginagawa mo. Maaaring isang manager, guro, coach o kahit sino man sa iyong field. Kung ikaw ay katulad ni Mike na naghahanap ng trabaho na mahal niya, maaaring magtanong ka, ano ang mga hakbang na dapat kong sundin para sa deliberate practice? Nagsasabi si Cal Newport ng 5 hakbang. Ang unang hakbang ay tukuyin ang iyong career capital. Mayroong 2 uri ng capital markets, single skill markets, kung saan lahat ng tao ay sinusubukang matutunan ang isang partikular na kasanayan, at multi-skill markets, kung saan iba-iba ang kasanayan ng bawat isa. Sa kaso ni Mike, siya ay isang television writer, kaya single skill market siya dahil ang tanging mahalagang kasanayan ay ang pagsusulat ng script. Ang ikalawang hakbang ay tukuyin kung anong klaseng capital ang nais mong pagbutihin. Dahil si Mike ay nasa single skill market, kailangan niyang mag-focus sa pagpapabuti ng kanyang script writing. Ang ikatlong hakbang ay tukuyin ang iyong mga layunin. Halimbawa, maaari niyang layunin na mailagay ang kanyang trabaho sa isang malaking studio. Ang ikaapat na hakbang ay ang mag-challenge sa sarili. At huling hakbang ay manatiling focused at magsikap ng buong puso. Ibig sabihin, huwag magpadaig sa mga abala at huwag kalimutang mag-focus sa kasanayan na iyong natutunan. Ano ngayon? Kapag nakamit mo na ang mga bihirang kasanayan, maaari mo na itong gamitin upang magkaroon ng mga katangian na nagpapaganda ng iyong trabaho, partikular na ang kalayaan. Ang kalayaan ay ang kakayahang kontrolin ang iyong trabaho at kung paano mo ito gagawin. Ito ay maaaring magbigay sa iyo ng higit na kontrol sa mga proyekto na pipiliin mo. Kung gaano kalaki ang iyong sahod o kung gaano kaluwag ang iyong schedule. Tulad ng nakita natin kanina, ang kalayaan ay may kinalaman sa kaligayahan at kasiyahan sa trabaho. Kung maghahangad ka ng higit pang kalayaan, maaaring hindi ito matanggap sa iyo dahil sa 2 dahilan. Una, hindi ka pa sapat ang career capital. Hindi pa sapat ang iyong kasanayan para maging bihira at mahalaga. At pangalawa, resistance. Ang resistance ay nangyayari kapag naging napakahalaga mong empleyado sa kumpanya, kaya ayaw nilang mawalan ka ng posisyon. Kung hindi matanggap ang iyong hiling na kalayaan, kailangan mong magkaroon ng lakas ng loob upang mapaglabanan ito. Pero baka si Mike ay hindi naghahanap ng kalayaan. Baka misyon ang hanap niya. Bagaman totoo na ang kalayaan ay isang malaking bahagi ng kasiyahan sa trabaho, hindi ito ang tanging dahilan. May mga tao na naghahanap ng misyon. Ibig sabihin, nais nilang ang kanilang trabaho ay makagawa ng pagbabago sa mundo. Ang misyon ay isang layunin na maaaring magbago sa mundo at ito ang magbibigay gabay sa iyong buong karera. Bagaman mahirap hanapin ang misyon, walang makakapigil sa iyo na mag-develop ng isa. Ang proseso ay medyo simple. Ang unang hakbang ay mag-isip ng ideya. Kapag mayroon ka na nito, oras na upang gawing realidad ito. Upang magawa ito, si Cal Newport ay nagmungkahi ng 3 hakbang na bumubuo ng isang pyramid. Ang unang hakbang ay magsaliksik tungkol sa iyong field. Ang pangalawang hakbang ay gumawa ng mga maliit na hakbang o little bets. Kung magtagumpay ang mga maliit na hakbang, ituloy mo ito. Kung hindi, subukan mo ang iba. At ang huling hakbang ay magkaroon ng isang mission statement. Hindi ito permanenteng ideya, kaya maaari mong baguhin ito habang natututo ka at nakakakuha ng feedback mula sa iyong mga karanasan. Sa huli, si Mike ay nalaman na hindi pre-existing passion ang kailangan upang mahalin ang trabaho. Sa halip, dapat niyang pagtuunan ang craftsman mindset at pataasin ang kanyang career capital para makamit ang kalayaan, kakayahan at koneksyon sa trabaho. At lahat ng ito ay maaring ibuod sa makapangyarihang kasabihang ito. Ang passion ay isang epekto ng mastery.